Alright, let's all stand up please. Tayo po ay dadako po sa ating pong main preaching and I'd like you to open your Bibles in the book of Psalm 119. Psalm 119 verse number 160. Psalm 119 verse number 160. Alright? And I believe that this will be a great blessing for all of us. Are you there? Amen. Psalm 119 verse 160, the Bible says, Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. Thy word is true from the beginning, and every one of the righteous judgments endureth forever. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you once again, O God, for the choir, the specials. Thank you, O God, for the Sunday school lesson. And thank you, O God, for once again giving us the opportunity to practice our what we've learned, O God, through our giving of tithes and offerings. Thank you for the great songs in the congregational singing. Thank you for using our musicians. And as we proceed now, O God, to the main preaching, please continue to give us all, Holy Spirit, O God, the right attitude towards the preaching. And give us, O God, your wisdom, knowledge, and understanding so that we will receive this message, O God, spiritually and not carnally, O God. And I'm asking you to please allow us, O God, to enjoy this blessing that you've prepared for us. Please continue to meet our spiritual needs this morning, O God. And please continue to use me. I cannot do this without you, O God. Thou knowest what's in my heart. Alam niyo po, Panginoon, kung ano pong nilapit ko po sa inyo, hiningi ko po ito sa inyo, pangailangan po namin spiritual, palaguin niyo po kami patuloy sa mensahe po na ito, Panginoon. And also to our first-time visitors through this message, O God, continue to talk to them para makita po nila ang kahalagahan ng pagpunta po nila sa simbahan ngayong pong umaga po na ito. All the glory belongs to you. Please forgive us on all our sins, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Ngayon po mga kapatid ay pag pinag-usapan when we talk about our life today, makikita po natin that people always desire to achieve the things that goes way beyond their living. Makikita po natin sa panahon po natin ngayon, yan po ang dinidesire na ma-achieve ng marami pong tao. You see? And in fact, yan po ang nagiging kadahilanan why they are very eager to strive hard to get the things na gusto nila, that these things is only focusing on sufficing their physical and emotional desires in life. You see, yan po ang makikita po natin sa panahon ngayon, mga kapatid. Makikita natin na ang tao ay talagang ipinipilit na maabot ang isang bagay beyond beyond of their living. You see, kumbaga yung dinidesire nila na mangyari sa buhay, minsan ay doon na sila hindi po minsan, actually, kadalasan na makikita po natin ay doon na nakatuon ang kanila pong puso at ang kanilang isipan. And as this happens, brethren, this is the reason why it prevents them to see the things na dapat nilang makita sa buhay at harapin ang buhay ng katotohanan. You see, again, inuulit ko mga kapatid, ang makikita po natin sa buhay po ng mga tao ngayon, sa buhay ng sangkatauhan ngayon, is to achieve, striving hard, to achieve the things that goes beyond their living. Kaya nga nawawala yung perception nila sa sa katotohanan ng buhay. Napiprevent yung kanilang pananaw pagdating sa buhay, napiprevent sila na makita ang totoong pagharap sa buhay. You see, that's why alam niyo po ang nangyayari mga kapatid, this often results of having unresolved issues in life sa buhay ng tao ngayon. You see, people are trying to live with their desires, mga kapatid. Kaya ngayon, ano ang nangyayari? As I said, hindi na po nakikita ang reality ng buhay ngayon because of what they're desiring na ipamuhay na hindi naman po nila buhay. You see, kaya ngayon, ano pong nangyayari? Because of striving to be in a life
na hindi naman nila kayang ipamuhay at hindi naman buhay na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, what happens is that they are having a life with an unresolved issues na kung saan nagdadala sa kanila sa pagkakataon, punong-puno sila ng frustrations, punong-puno sila ng depressions, pumapasok sa kanila yung mga anxieties until they come to a point na tatanggapin na lang nila ang isang miserableng buhay. You see, that's the reality of life, brethren. Nangyayari po, yan po yung nakikita, yung hindi po nakikita at nangyayari sa buhay po natin ngayon, sa buhay ng marami, ng sangkatauhan ngayon. Makikita po natin talagang ipipilit yung isang pamumuhay na hindi naman dinisenyo sa kanila ng Diyos. When it comes to marriage, mga kapatid, 3 aspects of life na makikita po natin sa buhay po natin na dapat nating pagtuunan ng pansin. The first one is what? In marriage. In the life of marriage. Of course, before family, marriage comes first. You see, ano po ibig ko sabihin? When it comes to marriage, wala namang mabubuong pamilya kung walang asawa, walang mag-asawa. You see, of course, wala namang magiging mag-asawa. Biblically, wala namang magiging mag-asawa kung walang isang lalaki at isang babae. Inuulit ko po, walang magiging mag-asawa kung walang isang lalaki at isang babae. Hindi po binibilang sa Biblia na merong pwedeng maging mag-asawa na parehas lalaki at parehas babae. You see? Now, bakit po in marriage, mga kapatid, bakit nagkakaroon ka ng ganyan? It's because of their desires. And not only that, sabihin na natin, in the proper union ng isang babae, isang lalaki, when it comes to marriage, ano pong makikita natin ngayon? They started out happy. Nagsisimula ng masaya, but in a few years, they will come up to a decision to end the relationship. Nangyayari po ba ito? Nangyayari. You see that? And not only that, makikita natin the famous reasons na nangyayari after many years of relationship. Ano yung kadalasan na famous reason na nagiging dahilan ng pagkakahiwalay? Hindi na nagkakasundo. At kaya hindi na sila nagkakasundo, sasabihin nila, isa lang dahilan yan. Ibig sabihin, ngayon nalaman natin na hindi tayo compatible sa isa't isa. Mga lumang tugtugin, mga kapatid, lumang rasunan na up until this time ginagamit ng tao, and it's only because of the reason na, mga kapatid, nagkakaroon sila ng kaisipan na ipamuhay ang isang buhay na hindi naman nila kayang ipamuhay. Kaya nga, mga kapatid, ano pong mapapansin natin? It's more easy to work on separation when it comes to marriage than reconciliation. Mas pinipili ng tao na mag-asawa ngayon na tatrabahuin na sila yung magkahiwalay. Bakit? Kasi yung lalaki gusto ganito yung mangyari. Yung babae gusto ganito yung mangyari. Kailangan may karapatan din ako dito sa pagsasamang ito. You see na? So ano makikita natin? In marriage, namumuhay what's happening, brethren, is that pagdating pagdating sa marriage, mga kapatid, ganyan ang nagiging resulta. You see, kaya nga ngayon, ano nagiging palasak na nakikita ng maraming mga kabataan, kaya nagkaka-develop na ngayon na mentality, na filosofiya na yung papel naman, yung kasal naman, sa papel lang yan eh. Kaya marami na rin hindi naniniwala sa kasal. Anong pinakapulot dulo niyan? It's because of the reason na meron silang nakikita natin sa buhay ng sangkatauhan ngayon, na merong mga mag-asawa na kung saan nagsisimula ng masaya at nagtatapos na nag-ihiwalay. What's the main reason? Because nagkakaroon sila ng kaisipan, mga kapatid, na mamuhay ang bawat isa, na mamuhay ng sarili nilang pamumuhay within the union of their marriage. You see that? Bakit? Yan yung pinakita ng mundo. Sa Biblia, anong sabi ng Biblia? Pag makikita po natin sa Bible, when it comes to marriage, you will be one flesh. Pero ano makikita natin sa mundo? Pilit na pinaghiwalay that even in the union of a husband and wife, hindi nyo maipapractice ang pagiging one flesh. You see, is it happening? It's happening. When it comes to family, leadership of men of the home is not anymore a big deal.
You see, hindi alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, nakakalungkot isipin na pagdating sa social media, makakakita ka na, I don't know how they make fun of that, na makakakita ka na magpo-post, alam ko, hindi bago po sa inyo, magpo-post sa isang tatay na, siyempre, ako ang lalaki, kunyari, matapang siya, yung pala naka-headset, yung kanyang asawa, kaya hindi naririnig yung pagtapang-tapangan niya. And then ipapakita na ano yung sinasabi mo. Hindi ibig ko sabihin, wala kang magagawa pag ako na naglaba, ako na nagluto. Tatanggapin at gagawing katatawanan yung pagiging undress nila. Na samantalang, I believe, sa mga nauna po sa akin, sa mga matatanda na po na nandito, hindi po kailanman ginagawang katatawanan, bagkus yan ay kaihiyan na makita na isang lalaki ay may mahinang pangunguna sa kanyang pamilya. I mean, I'm talking about Filipino families. You know, kaya makikita mo natin, ano po makikita natin sa loob ng isang pamilya ngayon? Masiga pa yung bunso kaysa sa tatay. Kung anong hilingin kayo mga young people, ang nakikita na ninyo ngayon sa social media is that ganun na ka-rebellious sa mga young people sa kanilang mga pamagulang. Proud na magmalaki ngayon ang mga kabataan sa kung anong meron sila against their parents, na lagi ko po sinasabi dito na kailanman sa Biblia, wala kang pwedeng ipagmalaki sa magulang mo dahil kung wala kang magulang, wala ka sa mundong ginagalawan mo. But that's what's happening. Ano nangyayari? Bakit nagiging issue yan? Because yan ang pinakita ng mundo. You see, individual, in marriage, in family, individually, it stops people. Nowadays, people stop to consider God's plan for them. Hindi na kinukonsider, hindi na priority ng tao ngayon na i-consider ang plano ng Diyos sa buhay nila. In our times today, church has been a traditional pastime. Ang simbahan ngayon ay naging traditional pastime na lang. It's just a part of your my day. May maipost lang. It's just a part na masabing kumikilala ka at Kristiyano ka, kinikilala mo si Lord. Pero wala nang hindi na kinukonsider ang church na kung saan may malaking magtutulong sa ikalalago at ikalalapit ng buhay ng isang tao sa Diyos. You see that? The Bible is not considered to be the authority of life. Bakit? Yan ang ipinakita ng mundo. In other words, mga kapatid, what I'm simply telling you this morning as part of the introduction, na makita po ninyo mga kapatid, na ang pangkasalukuyang nangyayari sa buhay ng tao ngayon is that inililipat tayo ng mundo, inililipat tayo ng dyablo gamit ang kamunduhan in living a life of fantasy. In living a life of fantasy. Mga kapatid, kaya ako po sinabi sa inyo yan, mga kapatid, because that's how the world is pushing people to live their lives, to live in fantasy. Na kita po natin, makikita nyo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, technologically, the science of this world is trying to push it and to put fantasy into reality. But the truth is, brethren, it is not biblical reality. You see, it's still a fantasy. Na pag pinag-usapan natin ang fantasy, mga kapatid, if we're going to understand what fantasy is all about, first, let's define what is fantasy. You see, what is fantasy? It is something that is a product of the imagination. All right? Listen to this, brethren. It's a conception or image created by the imagination with having no object reality. Naunawaan niyo po ba yung definition, mga young people? Are you following? That is fantasy. Nakikreate yan ng imahinasyon mo na wala naman sa realidad ng buhay mo. You see that? Alam niyo po mga kapatid, what's also other definition? There's a philosopher, if I'm not mistaken, si Sigmund Freud, kung paano niya banggitin yung pangalan niya. Sabi niya, fantasy is unsatisfied wishes. Ang fantasy mga kapatid is the unsatisfied wishes. Okay? Unsatisfied wishes are the driving power behind fantasies.
Ano yung driving power na nakikreate sa isipan ng tao? Unsatisfied wishes. Inuulit ko mga kapatid, unsatisfied wishes. Mga bagay, mga kapatid, na inaakala nating magsasatisfy sa atin. We wish for something that will satisfy, as I told you a while ago, na magsusuffice lang ng ating physical na pumumuhay and ng ating emotional desires. You see, that's fantasy. And mga kapatid, what's the reason behind fantasy? Because according to psychological reasons, not biblical, according to the psychological reasons, fantasy, it provides momentary escape. Makita niyo na? Momentary escape. A release. You see, it helps increase the potential of one's imagination to solve life's problem. Naunawaan niyo po mga kapatid ang pinag-uusapan natin? Mapa-adults, mapa-young people, lahat po tayo ay apektado ng bagay po na ito. That we're not going to be watchful brethren, na hindi natin namamalayan na Kristiyano nga tayong naturingan, pero namumuhay tayo sa pantasa ng mundo. Because of our unsatisfied wishes. Let me give you an illustration. Sana ganito, no? Common to us. Sana all. Unsatisfied wishes. Okay sana kung talagang totoo tayo na ginagamit lang natin yung biro eh. Pero minsan ginagamit na natin yan, it's because of the reason na may inggit ka na. Unsatisfied wishes. You see? Ngayon, tinan niyo po mga kapatid, that's the reason. It provides momentary escape. You see that? Akalain niyo yan yung paliwanag nila. And it helps increase the potential, ini-increase ng fantasy ang potential ng imahinasyon para i-solve ang life's problem. Nakikita, mga kapatid, psychological reason ito. I'm sorry, brethren, but again, psychology is no use of God's wisdom. Psychology will never be better than the wisdom of God. Psychology will never be on top of this holy word of God. Kahit paano sabihin na degree meron ka sa psychology, but let me tell you this straight to your face. Kailanman hindi ka patatalinuin yan over the word of God. Minsan sa panahon natin ngayon, kinikilala na degree na may PhD sa psychology. Paano mo kilala ang Diyos? By the way, if some of you do not know it, Brother Peter Moore, he has a degree in psychology. And brethren, ako naniniwala, hindi basta-basta yung degree niya sa psychology. You see, napag-uusapan po namin yan. And mga kapatid, sinasabi niya sa akin personally, nagkakapagkwentuhan namin yan, how psychology is terribly against God. You see? Now, kaya ako sinasabi yan mga kapatid, because, akalain mo, ini-increase ang potential ng imahinasyon mo to solve your life's problem. Paano makakapag-solve ang imahinasyon sa isang bagay na nasa realidad? Psychotic nga ang tawag doon, sir. You see, ang ipansusolve mo, may problema ka na, para mo sinasabi, nagkasugat si Sir Dominic, alam mo, ini-imagine ko, gagaling na yan eh. You see? You see, kaya tinan nyo mga kapatid, ito this is not new to all of us. Alam niyo yan mga kapatid, akalain, even in relationships, anong ginagawa ng science yan? Ang ginagawa ng technology, pamumuhayin sa fantasy that even in relationships, akalain mo siya, may nakita ako, nakalain nyo, ang kanyang karelasyon ay ang kanyang imahinasyon. Created by whom? Created by technology. You know what I'm talking about. It's the AI. Meron silang AI girlfriend, meron silang...
That's not new, it's happening. That's what I was telling you. Sino nagdadala? Mundo. Akalain mo ang karelasyon mo, ang karelasyon mo, imahinasyon mo. Ang alam ko lang nagaganon yung nag-heaven. Yung nakakasinghot lang yung may ganong imahinasyon. Abay ngayon, ibinubuhay na. You see that? So ano makikita natin? Akalain nyo yan? Tingnan nyo po. That's fantasy. That's the reason. Bakit sila nagpa-fantasize? Now listen to this. Ito ang sabi nila. Fantasizing can foster activity to help someone better understand their wants and needs and even enable them to plan for the future. That's the reason why they fantasize. Akalain mo, magbabase ka ng plano mo para sa future mo by fantasy. Now let me tell you this morning, you will never get a better plan for the future if you will base it in your fantasy. Alam niyo po mga kapatid, exactly the reason kung bakit marami pong tao ngayon ang namumuhay na malayo sa Diyos is because they try to imagine things that are not even brought to them by the Lord. Hindi naman sa inyo inilagay ng Diyos, hindi naman ipinlano sa buhay ninyo ng Diyos, but yet you think of it as if yan yung gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, kaya maraming mga tao ngayon ang namumuhay ng malayo sa Diyos. You know why? Because you are filled. Most of the people today are living in their own fantasies. What's the reason? Yan ang pinakita ng mundo. You see? Kaya mga kapatid, kung iisipin natin, even sa mga young people ngayon, kung ano yung mga dinidesire na yun, we have to be careful on this matter, brethren. As I said a while ago, this is not just an issue of the young people. This is not just an issue of the adults, it's the issue of every human being today. That's why we have to be more aware on our situation. Paano tayo namumuhay ngayon bilang isang Kristiyano? Paano tayo namumuhay sa buhay natin ngayon? Are you living in fantasy? Paano mo malalaman that you're living in fantasy? Balikan mo yung sinabi nila. Pag ikaw ay motivated na ng iyong mga unsatisfied wishes. Minsan dinadamay pa natin ang Panginoon. If you can turn me up a bit, sir. Minsan ginagamit pa natin ang Panginoon. You see? May cake, di ba sir? Pag may cake sa birthday, nag-blow ka muna ng wish mo. Anong wish mo? Before you blow the candle, you wish muna. Alam niyo po ba kung ano napapansin ninyo? Hindi niyo po ba napapansin? Na yung wish, pinapalitan yung prayer. Kaka-wish mo, hindi ka nanalangin sa Diyos. Don't tell me, brethren, that the reason is, kay Lord ko naman wini-wish. Buwang na nga, sir. Sinasabi mo kanina. You see, ang Diyos hindi pinagwiwishan. Kinakausap ang Diyos. Because your God, our God, the true God is not living in your imagination. He is truly existing anywhere, everywhere. Kahit nasaan tayo, nandiyan dyan ang Diyos, mga kapatid. That's why our God is a true God and never will be our God live in your own imaginations. And here's the thing, brethren. When people try to seek what pleases their physical life, the more they are prone to be deceived by Satan with sinful desires. Alam niyo kung sino nag-ahari pagdating, mga kapatid, sa tinatawag nating fantasy? Sin. Fantasin. Alam niyo kung sino ang nag-ahari? Sino ang buwelong-belo at tuwang-tuwa pag namuhay tayo sa fantasy? Si Satanas. He is the Lord of fantasies.
Satan. Kaya nga mga kapatid, ano ang ginagamit ng dyablo para pumasok yung mga niyan? Your dull time. Our dull times. Doon sumisingit sa inyo, young people, kailan lang kayo nakakaisip na isang bagay na hindi matino? Pag wala kayo sa harap ng Biblia. Pag nag-iisa kayo at hindi nyo nakuhang manalangin sa Diyos. Are you listening, young people? Ngayon, nandito tayo sa loob ng simbahan, nakaka-amen pa tayo. Paano kaya pag tayo na lang mag-isa? What's in here? Are you still living? Are you still living in reality, or you are already living in fantasy when you are all alone? You see that? Isa sa mga bagay na dapat na matutunan at makita natin, mga kapatid, listen to this. We have to put this in mind, that Satan doesn't want us to see the reality of this life. Ayaw ng diablo yan, mga kapatid. That's why through sin, he blinds us to desire the things that will please our flesh and will make us feel that this is reality. Anong ginagawa ng diablo? Gusto niya ma-please yung ating physical. Para malaman natin na pag na-please na yung ating physical life, this is reality. Bakit? Na-please yung physical life mo eh. Na-please ka eh. Pero ano yung mga ginagamit ng diablo to please the physical life? Lust of the flesh. The love of money. The love of pleasures. Na makikita natin, mga kapatid, hindi nakatago yan sa Biblia. If you're going to open your Bibles in a very familiar passage in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 1, the Bible says, This know also that in the last days, perilous times shall come. Anong description ng mga dangerous times? For men shall be lovers of their own flesh, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, and having the form of godliness, but denying the power thereof. And the Bible says, from such, turn away. You know why? These things, mula verse number 2 hanggang verse number 5, is a perfect description of what is happening in our world today. Na mga kapatid, kahit sino man, hindi tatanggap if you will be accused of being a traitor o being high-minded. Walang tatanggap niyan. Bakit? Hindi na nakikita ng tao ngayon na nandoon na siya sa ganung kalagayan because Satan blinded her to live in fantasy. And the only way, listen to this, brethren, the only way for you to avoid living in fantasy is by living in biblical reality. Living in biblical reality. Christianity ought to be lived in biblical reality. Hindi kailanman, mga kapatid, na babagay na ang isang Kristiyano ay mamuhay sa pantasya. Hindi kailanman dinisenyo ng Diyos na ang isang Kristiyano ay mamuhay sa pantasya ng mundong ito. Bagkus dinisenyo ng Diyos ang buhay ng tao na tayo ay mamuhay sa realidad na ibinibigay ng kanyang salita. You see that, brethren? Kaya sabi ko nga po sa inyo, the only certain way to avoid living in fantasy is to live in biblical reality. Minsan we avoid. There are times that we avoid this book right here. There are times that we are very passive on the messages that are coming from this very, very holy book. Minsan nagiging passive tayo, mga kapatid. And now, we don't know, baka hindi natin namamalayan. Nakaupo tayo ngayon dito sa loob ng auditorium, but we're living in fantasy. Sa mga nasa area namin sa United South Border, ang sabi ko nga sa kanila, our prayer should be not just to be physically present inside the church, but to be mentally present. Dahil maraming nasa loob ng auditorium, nasa loob ng simbahan, pero wala dito ang inyong kaisipan.
Maraming pumapasok sa loob ng simbahan, nakaupo, nakabihis, young people. Pero ang isip nyo, saan kayo pupunta pagkatapos ng simba? Marami namumuhay ngayon ng mga kapatid, ng mga Kristiyano na nasa loob, nakaupo ng simbahan, pero kailanman hindi pilinalong mamuhay sa realidad na binibigay ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, we have to check ourselves this morning. Baka nagpapakilala na lang tayong Kristiyano, baka we have the form of godliness, but we deny the power thereof. It's because we are living in fantasy. Walang magic sa Diyos. Walang imagination sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, mamuhay tayo sa realidad. Kaya nga mga kapatid, minsan masakit ang dating sa atin ng salita ng Diyos because that's reality. Kailanman mga kapatid, kailanman ang sugat. You see, ito tinuturo ko to sa dalawang anak ko, mga kapatid, si Daniel, si Isaac, pagka nagkakasugat at sila iiyak, ano lagi yung sinabi? Natural, masakit yan, sugat yan eh. You see, anong pinu-point out ko doon mga kapatid? Ini-introduce ko sa kanila ang reality na pag may sugat, masakit. Hindi ka pwedeng magkaroon ng sugat na hindi masakit. Makakaramdam ka ng pain kahit papaano. You see, minsan nga, mas masakit pa yung kalmot lang dahil manipis lang eh. Pag nabasa ng tubig o ng alcohol, maggrabe na tayo makareact eh. You see, anong point dito? Minsan masakit ang dating sa atin ng salita ng Diyos because that's reality. At minsan, mga kapatid, we know the truth, the fact na kailangan nating masaktan para magising tayo sa katotohanan. Bakit? Di ba minsan, illustration, di ba minsan, pag may nakikita tayo natutulala, nakatulala lang. Anong ginagawa natin? Pinapalo mo, di ba? Hoy! Nakatulala ka na naman. Anong ginagawa natin? Tinatapik natin. Pinaparamdaman natin yung kanyang katawan para mawala sa kanyang pagkatulala. Is that sound familiar? Amen? Para bumalik tayo sa realidad, mga kapatid, minsan kailangan tayong paluin ng Diyos. Kailangan iparamdam sa atin ng Diyos na, hoy! Namumuhay ka na sa imahinasyon mo. Hoy! Huwag kang mamuhay sa pleasures ng mundong ito. Dinisenyo ko yung blessing mo para makabot ng maraming tao. Living in fantasy. You see, kaya ko po sinasabi sa inyo because tinan niyo po, God's wisdom is always available so that we can avoid living in fantasy. Because living in biblical reality is living in the wisdom of God. Living a life with God's wisdom. Brethren, if you live in biblical reality, namumuhay tayo na isang pamumuhay na ang kaisipan ng Diyos ang gamit po natin. And there's no other best thing that may happen in our life than to live a life, this Christian life, na ang gamit nating kaisipan ay kaisipan ng Diyos. You see, living in biblical reality makes us live our lives in God's perspective. You see, as I said, brethren, living in biblical reality is living our lives in God's perspective. What's perspective? It's a way of looking or thinking about something. It is the capacity to view things in their true relations. Did you notice the word? It is the capacity to view things in their true relations or relative importance. It is a mental view or prospect. In true relations. Yung makita mo, yung totoong pangyayari. Yung matanaw mo, yung totoo, yung realidad ng bagay na yan. And that's living in God's perspective. Proverbs chapter 5 verse 21. Binasa natin kanina ito mga kapatid. Maganda ito. Proverbs chapter 5 verse 21. Ano sabi po ng Biblia? In Proverbs chapter 5 verse number 21. Are you there? Amen. For the ways of men are before the what? The eyes of the Lord. And He pondereth all His what? He pondereth all His goings. Brethren,
living in God's perspective is living in biblical reality, is living in God's perspective. Namumuhay ka ayon sa pananaw ng Diyos. Nainawaan po ba natin yan, mga kapatid? Lumalakad ka ayon sa pananaw ng Diyos. Why? Because maliwanag yung sinabi ng Biblia dito sa verse number 21, for the ways of men are what? Before the eyes of the Lord. The eyes of the Lord, the ways of men are before the eyes of the Lord. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Yung patutunguhan pa lang natin, it's before the eyes of the Lord. Kaya imagine if we are living our lives in God's perspective, yung hindi pa natin napupuntahan, ma-view muna. Naunawaan niyo po kami nag-usapan natin? Yung hindi pa natin mararating, kaya na nating makita. Makita! Bakit? Dahil sa pananaw ng Diyos. At para malaman natin at makuha natin ang pananaw ng Diyos, kailangan nating ipamuhay ang ang salita ng Diyos. All the ways of man are before the eyes of the Lord. And the best thing about this is what? He pondereth all his goings. Familiar po itong talata na ito, mga kapatid. But let me describe to you kung ano yung ibig sabihin ng pondereth dito. The word pondereth here, brethren, it means to flat out. Iba yung paggamit dito ng salitang ponder. It means to flat out. What I'm simply telling, brethren, for the sake of illustration, that CCTV is the eyes of the Lord. All the ways of man are before the eyes of the Lord. And sabi ng Biblia, He pondereth all His goings. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Yung nilalakaran natin, yung pinatutunguhan natin, mga kapatid, alam ng Diyos kung ano makakatiso doon. Naunawaan po natin ang pinag-uusapan? Alam ng Diyos kung anong makakatiso doon. Alam ng Diyos kung anong makakasira dyan. Alam ng Diyos that after 5 steps, madadapa ka. Alam ng Diyos that after 1 month, after a year, babagsak ka doon. Alam ng Diyos, because the ways of men are before the eyes of the Lord. Pero sabi ng Biblia, He pondereth all His goings. Anong ibig sabihin? He flattens out anumang magiging lubak sa dadaanan mo. If you live in God's perspective, He will flatten it out. Imbes na dumaan ka sa baku-bakong daan, ipa-flat ng Diyos yan. If you live in His perspective, baka magtanong tayo, matagal ko ng Kristiyano, sir, ba't parang palaging rough road yung buhay ko? Bakit namuhay ka na ba sa perspective ng Diyos? O baka meron pa tayong hindi sinusukong sariling pamaraan natin sa pamilya natin, sariling pamamaraan mo sa buhay mo, young people, sariling pamamaraan natin sa pagsasama natin ng ating asawa. You see? Before we question God, balikan niyo muna sarili mo. Namuhay na ba tayo sa perspective ng Diyos? You see? Sabi ko sa iyo, very familiar passage po ito. But again, sabi ng Biblia, He pondereth all our goings. Alam ng Diyos, mga kapatid, if it's our attitude, if it's distractions, or anyone na makakasagabal dyan, if you live in His perspective, He will flatten them out. You see that? Akalain mo, paplansyahin ng Diyos yung lalakaran mo. Yung patutunguhan mo, if we live in God's perspective. You see, bakit? Pagka namuhay tayo sa pananaw ng Diyos, ano yung makikita natin? Realidad. Na ang realidad na ipapakita natin through this verse, marami kang dadaanan dyan. Na para sa iyo hindi maayos, pero ako lang ang makakapag-ayos. You see, and that's reality. Hindi ka pa i-imagine ng Diyos na, imagine mo dyan, kita mo yung daan na yan? Highway. Hindi yung dadaan ka dyan na para smooth sailing ka lang. You know, smooth sailing. Ha? Talagang palutang-lutang ka lang yun. Kaya nga high-minded sir eh. Palutang-lutang. Oh pare, hi. You see, ano ibig ko sabihin? Hindi, papakita sa inyo ng realidad ng Diyos. May pwede kang ikatiso dyan. Pero akong bahala dyan.
I will flatten it out for you. Just live in my perspective. Gusto mong makita, young people, kung ano makakasira sa'yo sa dulo? Gusto mo ano makakatulong sa'yo, young people, para hindi ka mapahamak sa dinadaanan mo? Mamuhay ka sa perspective ng Diyos. Gusto mo natin makita, mga fathers, I'm talking to you, fathers. Gusto nating malaman kung ano ikasisira ng pamilya natin. Dito tayo sa pananaw ng Diyos. Huwag tayo magtiwala sa pananaw natin at paniwalaan ng sarili nating mabait yung anak natin. Merong pantasya sa mundo. Baka nabamantasya na lang tayo, mga fathers. Alam ko, mabait yung anak mo eh. Alam ko, wow, ang bait ng anak ko. Ang bait ng anak ko, mabait yan, Brad. Hindi mo ko mga ganyan, mabait. Later on, lalapit, pastor, ano kayong gagawin ko sa anak? Umuwi na lang ng buntis. Pamilyar na yan sa mundo, okay na yan sa mundo. Pero sa salita ng Diyos, kailanman hindi naging okay yan. Minsan papamuhayin tayo ng diablo sa pantasya na, okay lang naman yan. As long as, sabi nga, happy wife, happy life. Hayaan mo na, basta trabaho na. O, bahala na si commander sa bahay. Commander sa bahay, babae. Nasaan sa Biblia yan? If you will not live your life in God's perspective, you will see na okay na yan. Ganyan na talaga panahon ngayon eh. Ganyan na talaga panahon ngayon. At talagang, alam mo naman, siyempre sino ba lagi nasa bahay? Si Mrs. Kaya siya nakakaalam ng lahat. Ha? So nagkamali ang Diyos sa paglagay sa iyo bilang leader ng tahanan. This might hurt us fathers, this might hurt us husbands, pero sabi ko sa inyo kanina, para magising tayo sa katotohanan, kailangan maramdaman natin yung sakit ng sampal ng salita ng Diyos para magising tayo sa katotohanan. Minsan nakala natin, lalaking-lalaki na tayo. Pambihira. Physically, pambihira. Lalaking-lalaki tayo. Tingnan eh. Pero wala na yung prinsipyo pagdating na sa mga anak natin. Living in fantasy. We have to avoid living in fantasy. For that to happen, we have to live in biblical reality, to live in God's perspective. You see, na makikita natin mga kapatid, tingnan niyo po, ang ganda ng tinuturo ng Biblia. We might thought that our ways are clean. Proverbs 16:2. Para makita natin sa Bible. I'm not preaching to you by my opinion. Nasa Biblia po ito. Proverbs chapter 16 verse 2. Are you there? Amen. Sabi ng Bible in verse number 2, all the ways of man are clean in what? In God's eyes? No. In our own eyes. Ano sabi ng Biblia? But the Lord weigheth the what? Spirits. Do you think your ways are clean? How's your spirit? You see? Dagdagan pa natin. Proverbs 21 verse 2. Proverbs chapter 21 verse number 2. Ano sabi ng Biblia? Parehas verse 2 ito. Ano sabi ng Biblia? Every way of man is right in God's eyes. No. Every way of man is what? Right in what? In his own eyes. But the Lord what? Pondereth the hearts. Alam niyo po yung word na ponder naman dito, ibig sabihin naman ito, ang paggamit naman dito ay tinitimbang ng Diyos. The Lord pondereth the heart. So your ways, you thought your ways are clean? We thought our ways are right in our own eyes. But the Lord weigheth the spirits. And the Lord weigheth our hearts. Kung akala natin na tama at malinis yung pamamaraan natin, bakit? Yung puso mo malinis? Minsan, grabe tayo magmalaki sa Diyos. Sa akala natin, yung pinapamuhay natin, ito na yung tama. Ako naman nakakaalam ng ganito eh. Buhay ko naman ito eh. Ito yung tama. Tama naman itong ginagawa ko ngayon. Tama? How about if the Lord weighs your heart? Yung sinasabi mo bang right in your own eyes, tama kaya sa puso mo? Tugma kaya sa puso mo?
Because if you thought that your ways are right, illustration tayo. If you thought that your ways on your money is right, then God will weigh your heart. So bakit against ka sa giving ko? But negative ka sa biblical giving. If you thought your ways are right, why? Tanggalin natin ako sa giving. Medyo tumahimik tayo agad bigla eh. You see? If your ways is right for your family, then bakit nangyari sa anak mo yan? Hello. You see, ang pinapakita ko lang mga kapatid, hindi tayo pwedeng magpresenta sa Diyos. Our ways are clean. Hanggang pananaw lang natin yan. Pero yung pananaw ng Diyos, ang nakakaalam kung ano talaga yung nandoon. Yung pananaw natin hanggang dito lang yan, may hangganan yung pananaw natin eh. Ngayon nandito tayo sa loob ng auditorium, hindi natin nalalaman kung ano nangyayari sa likod ng pader na to. May hangganan yung pananaw natin. Pero yung Diyos, alam niya yun nandiyan dyan. Alam niya kung ano nangyayari dyan. You see that? Kaya nga hindi natin pwede ipagmalaki ang sarili nating kapamaraanan na malinis ang ating kapamaraanan, na tama ang ating kapamaraanan. Because if we're going to live that, brethren, sinasabi sa atin ng Diyos ngayong umaga, namumuhay ka sa pantasya. Anak, namumuhay ka sa pantasya. Kung inaakala mo na tama yung paraan mo, imahinasyon mo lang yan. You see? I hope you're following the message. Amen. You see? Natingnan niyo po mga kapatid, living in God's perspective, the best thing about this, when we live in God's perspective, ang hindi natin nakikita, that when you live in God's perspective, you are living with a life of blessing. Or in a life of blessing. Alam niyo po kung anong blessing? Proverbs 15:3. Tingnan niyo po In our own eyes, we thought it's right, pero kailangan pantimbangin ng Diyos yung spirit natin. At saka yung ang ating puso. But if we live in God's perspective, in the eyes of God, 15 verse 3. Are you there? Amen. Verse 3, the eyes of the Lord are in what? Beholding the what? Beholding the evil and the good. Mga kapatid, when you live in God's perspective, we can be sure that our eyes, the eyes of God, is locked on in our lives. Let's define the verse. The word beholding there, it means fixing the eyes and attention upon. Do you understand it? It means fixing the eyes and attention upon. This is what we get if we will live our life in God's perspective. You know why? Because we are blessed that our life, God's eye is upon our life in every situation that we are in this life. For we have to remind ourselves na limitado lang tayo. Mga kapatid, the eyes of God is fixed in us. When you live in God's perspective, He knows kung good or evil ay nandiyan because He beholds the evil and the good. Parang sinabi ko po yan sa inyo kanina Sunday school lesson. Alam ng Diyos na pag sumunod ka, He will reward you with a blessing, and if Satan will devour your blessing, God beholds the evil and the good. That's why ano sabi ng Biblia? He will rebuke the what? The devourer. Because He beholds the evil and the good. That's why if you live in God's perspective, alam ng Diyos, teka lang, evil yan. Alis ka dyan, namumuhay yan sa pananaw ko. Nakuha niyo yung point? Ha? Nakuha niyo yung point? Na pagdarating sa punto, fathers, listen to this, fathers. Pagka tayo namumuhay sa perspective ng Diyos, maglalakad tayo, maglalakad yung ating pamilya. Alam ng Diyos na namumuhay tayo sa perspective niya, maglalakad yung anak mong dalaga, makikita ng Diyos, beholding the alis ka dyan, liligawan mo yung anak niyan. Oh. Naunawa niyo pinag-uusapan natin, fathers. Naglalakad ka in God's perspective. Alis ka muna yan. Masisira mo yung pananaw ng gagawin kong preacher na anak mo.
Ano yung tinataboy niya? Yung mga distractions. It can be anyone. It can be anything. But God beholds the evil and the good. That's why if we live in God's perspective, brethren, we are living in biblical reality. We will see the reality of life. The whole message, the point of this message, brethren, is that gusto ko lang ipakita sa inyo that it's really very important to live in biblical reality. Mga kapatid, nandito yung katotohanan. Fathers, andito ang katotohanan. Mothers, andito ang katotohanan. Husbands and wives, nandito ang katotohanan. Young people, that Bible that you are holding right now, that will help you live in reality. That's why, brethren, let's not allow Satan to waste our time na tayo ay ilagay niya sa isang kondisyon, sa isang posisyon, sa isang sitwasyon na mamumuhay tayo in fantasy. Rather, let's choose to live in biblical reality. Psalm 33 verse number 4. Psalm chapter 33 verse number 4. Ang sabi ng Bible, for the word of the Lord is right, and all His words are done in truth. You see, all His words are right. All, listen to this, brethren. All His words are right. And they are done in what? In truth. Therefore, if you live in biblical reality, you will always live in truth. Nasabi ng Biblia, behold, I have no greater joy than to hear my children walk in truth. Masaya ang Diyos pag lumalakad tayo sa katotohanan, hindi sa imahinasyon. You see that, brethren? And let's go back to our main text, brethren. Psalm 119, verse number 160. Thy word is what? True from the... And every one of thy righteous judgments endureth forever. Mga kapatid, we cannot question the Word of God. Tapos na po tayo. And as I close this preaching, as I close this message, let's check ourselves. Passive pa ba rin ba tayo dito? Every services, we are blessed to be in the church that the Word of God is being highlighted. We are blessed to be in a church that every program is centered in the Word of God. Wala po kaming sinasabi dito, kami pinagkakatiwalaan ng Diyos, biyaya ng Diyos. Wala po kaming sinasabi dito in our own opinion. You see, it's all based, kaya pinapakita ko po sa inyo, we all have the scriptural support. Why? Because the Word is true from the beginning. Before, ano sabi ng Biblia? Thy word, O Lord, is already what? Settled in. Before we ever existed, totoo na ito eh. Andito na yung katotohanan, hindi pa tayo nabubuhay. So why question this? Why not trust this? Why live in fantasy? Brethren, ngayong umaga, maganda na lalabas tayo ng auditorium, nasiyasatin natin ang ating sarili, na nasiyasat natin ang ating sarili. Am I living in fantasy? Or am I living in biblical reality? Mga kapatid, tayo lang ng Diyos na dalawa nakakaalam niya. It's just between us and God. Mga kapatid, lagi kong sinasabi ito. Lagi kong sinasabi ito, mga kapatid, na individual tayong haharap sa Diyos. Fathers, husbands, tayong haharap sa Diyos. Personal tayong mananagot sa Diyos. Wives, mothers, personal po kayong mananagot sa Diyos. Young people, hindi kayo sasagutin ng magulang ninyo. Personal kayong tatayo sa Diyos. Kung tatanungin tayo ng Diyos ngayong umaga at haharap tayo sa Diyos ngayong umaga, isa lang ang tanong ng Diyos sa atin. Kung sakasakali, naumuhay ka ba in fantasy or are you living in biblical reality? Sagutin natin sa Diyos yan ngayon individually. We can pray as a family, but let's make our personal dealings with God today. Let's check ourselves. We should be aware in this matter. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid,
marami ng Kristiyano ang nilinlang ng dyablo to live in fantasy. Kaya ano nangyayari? Hindi sila lumalago, imbis na lumapit sa Diyos, palayo sa Diyos. That's not reality. Because reality of life is that gusto ng Diyos na mapalapit tayo sa Kanya. Kaya nga ibinigay niya ang Kanyang sarili para mapalapit tayo sa Kanya. That's reality. Pero if we live in fantasy, mamumuhay tayo palayo sa Kanya because we want to fulfill our unsatisfied wishes. At sino nagdadala sa atin yan? S-I-N. Sin. Let's check ourselves before God this morning. Our most gracious Heavenly Father, thank you once again, O God, for this day that you have given to us. Salamat, Panginoon, at binigay niyo po sa amin ang mensaheng kailangan po namin. Nawa, O Diyos, patuloy niyo po, Panginoon, na tulungan ng bawat isa po sa amin na siya sa atin ang aming mga sarili. If we are still living in biblical reality, or we are already living in fantasy. Panginoon, salamat at binigay niyo po ang buhay ninyo para sa amin. That's why, O God, please help each one of us to live this Christian life, O God, in biblical reality. While the Holy Spirit is speaking to our hearts this morning, brethren, let's make business with God. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa oras po na ito, tigluptuhod na inyong pong nakikita, inyong pong anak na ipag-usap po sa inyo. O God, thou knowest what's in our hearts, O God. Alam niyo po ang nasa puso't isipan po namin. Alam niyo po ang eksaktong kalagayan po namin sa umaga po na ito. At naniniwala po kami, O Diyos, na ipinagkalob niyo po sa amin ang mensahe po na ito. Dahil sa may gusto po kayo iparating sa buhay po namin at masiyasat ang aming mga sarili so that patuloy pa kaming maging malapit sa inyo. Please, O God, hear the prayers of one another, O God. Dinggin niyo po ang panalangin ng bawat isa at patuloy niyo pong bigyan ito ng kasagutan. Dakila po kayo, O Diyos, sa buhay po namin, ibinabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. I believe